Hello po, good morning. Good morning. So, bali, nagagawa na po pala sila ng pamosting bakal. Kaso pumunta kami ni Ray. Magto-12 na, kaya wala na sila dito. Ayan. Check ko po sana yung mga materyales. Ayan. $11.43 na. Oo. 11.43 na. So, andito po lahat ng materyales. Ayan. Ayan. Isang mini dam pa lang to na buhangin. Ayan po yung mga materyales ni Sir. So, wag lang muna talagang uulan-ulan. So, ito yung ating 520 na CHB. Ayan po. Tapos, yung mga bakal na gagamitin. Then, yung mga tubular kahoy. Ayan po. Ayan. So, magpapabricate mo po muna sila ng mga pamosting bakal. Ayan, ang lalim mo. So, ito pong mga lupa na yan is ilalabas natin. Papahukay, yung mga hinukay na lupa is ipapahakot po natin yan. Kagahapon po na i-deliver na lahat ng materyales. Ayan, CHB, 520 pieces na CHB, yung mga bakal. Tapos, ito pong mga tubular na gagamitin. Then, itong ating mga coco lumber. Ayan po. Tapos, isang mini dam na graba. Tapos, alam ko, 3 mini dam to na buhangin. Siguro to follow na lang kasi wala talaga siyang paglalagyan na. Ayan. Buti na nga lang si Sir is and lot. Kahit paano is may space kami. Ayan. So, pinuntahan po namin ni Ray kaso wala yung mga tauhan namin kasi nga po mag-alas 12 na, break time na po yun. Lunch break, ayan. So, ito na po yung mga bakal. Ayan. Ayun po. Nagpapabricate na sila para sa pamosting bakal. Yung semento, ayan, nasa loob. Nasa loob po. Nasa kanila po yung susi. Ayan. So, ito yung kanilang ginagamit. So, basta maganda po yung panahon, tsaka kompleto naman tayo ng materyales. Tuloy-tuloy naman po yung ating gawa. So, meron pa tayong mga lupang ipapahakop pa. Ayan. Kaya siguro yung buhangin, hindi mo na pina-deliver lahat ni Ray kasi nga walang paglalagyan, no? Ayan po. So, I think ito pong back and front extension sir na materials is umabot po siya ng 134,000. Kasama na po yung pahakot ng lupa. Pero sa mga susunod po na lupa na hindi pa kasama sa resibo, yun, magiging additional din po yun. So, yung semento po yata nasa 100 o 120 o 130. Ayan, hindi ko lang nakalimutan ko na kung ilan. Medyo marami rin po kasing iniikutan na projects. Pasensya na po. Siguro ang projects po namin is nasa 10. Nasa 10 or 11 units po yung ginagawa namin na sabay-sabay halos. Kasi sabay-sabay na po yung dating ng mga permits. Ayan po. Ayan, picturean lang natin tong unit ni sir para may update tayo. Ayan to. Ayan po, thank you po. 60 square meter, parang katulad kay teacher. So, last week dumating na po yung ating permit. Then, nakapaghukay na rin po kami. Then, ito rin nga po, nakapaglatag na rin po sila ng mga pamosting bakal. Ayan po siya. Nabuhusan na, may mga CHB na rin po dyan. Tapos, itong part na to is naituloy na rin. Ayan po. So, sinusundan po natin kung ilang poste po ang nakalagay sa plan. Pero minsan, nag-a-add po kami. Actually, ang pagkakaalam ko po is wala to. Pero naglagay po kami. Ayan. Mas pabor po to kay sir o kay ma'am. Kasi nga, dagdag tibay din po kasi yan eh. Lalo na slab po tong unit nila. Ito pong unit ni
ni sir is parang katulad kay teacher na version, pero this time yung Angelic Townhouse na to is may room naman sa baba, may room naman siya. So nung hindi pa siya nagagawa, parang ang liit lang, pero tingnan nyo, ang laki. Ayan, yung binayaran po namin sa back and front extension na materials is umabot po siya ng 134,000 siya. Tapos 3 mini dam na buhangin. Yung isa ipapadeliver namin bukas. Ayan po. Tapos isang mini dam na graba, mga CHB 500 plus na CHB na ang size niya is 4. Tapos yung mga bakal. Tapos yung mga tubular. Tapos itong ating mga coco lumber. Nasa loob po yata yung pinolik. Ayan po siya. So nakaka-excite kasi version siya ng Unity Teacher na may room naman sa baba. Tsaka ang daming gagawin dito. Abangan nyo to, sobrang level up to. Merong built-in cabinet sa room sa taas. Tapos alam ko meron din yata si Sir Console. Tapos meron din siyang mga ipapa-customize na bed. Ayan, na bed po. So yung mga lupa, ayan, dito pala natin ilalagay yung 2 poste. Ayan. Lalim ng hukay. Ito, naka-ready na yan. So, ang kagandahan din po dito sa unit ni Ma'am is medyo mahaba yung space. Yan, pwede kami makapag-halo ng semento dito. Ayan. Ayan, 3 yung poste natin dito. Tapos meron tayong malaking gate, main gate, katulad kay teacher yan. Ayan. Tapos ito po dito sa may palikong ganon, pa-curve, is wall na lang yan. Gagawin natin dyan. Tapos, maganda rin yung design ng gate nito kasi sila rin ang pumili niyan eh. Ayan po. Ito yung ating side. Dito po sa loob, nakalagay yung ating 100 plus na semento. Ayan. Unahin nyo pala yung unahin nyo yung semento na to. Yung luma. Oo. Ayan. Ito po pala yung pinolik natin, oh. Pinolik board. Nasa loob para hindi rin siya mabasa. Tapos, ano ba to? Ito yung mga Sahara. Sahara na gagamitin natin sa slab. Waterproofing. Ayan. Waterproofing. Tatlong box. Ay, 3 galon. Mga tubo. Tapos, merong pintura dito. Yung ating gutter. Ayan, nasa taas. Tabi po. Yung dinagdag po namin na skim coat kasi kukulangin kami. Pag gagamitin namin sa extension, tabi po. So, yung ating bathroom is standby muna. Kasi nga, maglilipat pinto tayo. Ayan. Lipat pinto, magtitibag. So, gagalaw po yung magkakaroon ng vibration. Baka matanggal o mabasag po yung ating tiles. Ayan po. So, dito po sa taas, ayan, nailagay na po yung tiles. Cover na lang ang kulang. Yung hallway grease, wala pa. Pero, madali na lang naman po yan. Ayan. Halos malinis na po dito. Yung unit kasi ni Sir Angelic Townhouse, katulad kay teacher, medyo maliit lang po yung loob. Kaya, pinagkakasya lang po talaga. Yung mga importanteng materialis na kailangan sa loob, dapat sa loob. Ayan, oh. Yung ating mga alambre, oh, dami rin. Actually, yung na-order po naming mga materialis dito is halos kabuuhan na rin. Pero, yun nga po sabi ko, pag medyo tumatagal na, nagagamit na yung mga materialis, doon na namin nalalaman kung ilan pa yung mga idadagdag. Ayan po. Siguro nasa 5 meters po yung haba na itong front extension nila.
Ayan, matigas na oh. So ito pong mga lupa-lupa na to, ipapahakot na rin po natin yan. Pagka-deliver po ng isang mini dampa na buhangin, papasabay na po natin to. So nakakatuwa kasi parang pangalawa na yata po namin na enlat ito na Angelic. Pero kung kay teacher po is sobrang simpleng design lang. Ito po kay sir talagang sobrang level up naman ng pinaka-design. Picturean po natin. Sobrang level up po ng pinaka-design nito kasi ang daming ipapagawa. So bali yung update ko po sa unit ni sir is parang pakonti-konti gawa ng, yun nga, pakonti-konti pa lang din naman yung pwede namin magawa. So yung mga video ko is naiipon, so dinudugtong ko na lang. So eto nga po, since dadaan po ako sa isang project ko rin dito sa Phase 5, dinaanan ko rin po yung unit ni sir. Kaso uwian na po sila, hindi ko na naabutan yung aking mga tao. Eto na nga po yung update. Naitayo na po lahat ng mga poste. Ayan po. So bali nakasakay po ako niyan sa e-bike, hindi na po ako bumaba. Ayan. So napaikutan na po siya ng posting bakal. Yung iba po nabuhusan na. So ang pinaka-diskarte po namin dyan, yung mga gagawin namin pamormang kahoy is lipat-lipat lang. Ayan po. So konti na lang po yung CHB natin. So, sabihin ko nga lang po ulit is 520 po pala yung na-order naming CHB dito sa unit ni sir. Ayan, para po sa back and front extension na po yan. So, ito nga po pala is merong main gate tsaka meron ding pedestrian gate. Ayan. So, nakaabang na rin po yung mga wirings para po sa ilaw ni sir dito sa may front extension niya. So, meron na rin po palang mga CHB na nakalatag para siguro kinabukasan. Matigas na, pwede na nilang patungan ulit. Ayan, pwede na nilang ituloy. So, dati no idea ako sa mga ganyan. Hindi po pala pwedeng sagad-sagarin ang pag-aasintada. Ayan. So, ito na nga po, sa mga sumunod na araw, ito na yung ating improvements. Ayan po. So, dito sa may kabilang side, medyo lumagpas kami ng konti. Dapat katulad lang po dito yung taas. Nasa 75 cm. Ayan. So, bali, tatanggalin na lang po namin yung sumobra dun sa kabilang side. Ayan. Ang kagandahan po sa endlot, medyo nakakabuelo kami ng maayos kasi syempre wala nang katabi si sir sa kabilang side eh. Kalsada na eh. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa isa ko pang project sa Phase 5, Angelic Townhouse and Lot. Ayan, 60 square meters para same po to kay teacher. Ayan po. So, yung 520 natin na CHB, kinulang po kami. Kailangan pa po namin mag-add ng mga 80 piraso. Ayan po. So, ang ginagawa po namin dito, since tapos na po kami mag-asintada, nililipat-lipat po namin yung mga formang kahoy para po doon sa mga poste. Ayan. So, the rest po ng poste is nabuhusan na. May mga iilan na bubuhusan pa. Ayan. So, dito tingnan natin sa may harapan. So, ang ganda po ng pwesto ng unit ni sir. And lot po siya. Ang laki. Ang laki yan, no? So, kung mapapansin nyo, parang ang taas po ng wall natin dito. Nasa 75 lang po yan. Pero kasi medyo mababa po dito. So, doon po sa loob, magiging 75 po yan. So, ayan po yung pinakasukat according kay Ray. So, bali, ang peg po nung renovation namin dito is para siyang version ni teacher pero sobrang level up to. Kasi nga, may room sa baba.
may mga additional works kaming gagawin dito. So ito po yung ating main gate, sobrang laki. Ayan. Pag nagkaroon sila ng sasakyan pagdating ng araw, ayan, kasyang-kasya talaga kasi nasa 4 meters mahigit. No? Nasa 4 meters. Ayan. So bali yung wall natin dito, picturean ko pala. Yung wall po natin dito, ang taas is 150. Ayan. So tatanungin ko si sir kung anong mas prepared nilang ilagay dito, kung deco stone or tiles. Ayan po. So meron din tayong isa pang poste sa gitna. Medyo mahaba kasi to kaya nag-add po kami. So bali ito po, hindi na rin namin sinagad dito sa poste ng metro. Medyo malaki naman tong extension ni sir kaya okay lang. So kung makikita nyo, baliko yung ating poste pero hahabulin na lang po namin to. Okay lang naman yan. So sa pinaka-diskarte po namin dito, hindi po kami bumibili ng maraming kahoy kasi nga po sayang, after gamitin wala na rin paggagamitan. So ang ginagawa po namin, yung mga forma na yan, ayun, nililipat-lipat lang po namin. Pag natuyo, pupuntahan namin dito. Doon naman sa kabilang poste ilalagay. Ayan po. So 150 yung taas. Yung dito po sa may harapan 75 cm. Ayan, 75 naman ang taas. Meron na rin tayong mga nakaabang na wirings para po sa ilaw. Ayan. So ito naman po yung pedestrian gate natin. Ayan. So etong poste natin, ito medyo maliit pero doon na lang po kami maghahabol sa ilalagay namin dyan na deco stone o tiles. Mapapantay naman po yan. Sa pagbuhos lang hindi pantay, pero pag finishing na tayo, maayos naman po yan. So ito po bagong buhos lang. Bagong buhos, pag natuyo, lipat ulit. Ayan. Naglalagay sila doon sa may likod. So ito na po yung pinaka wall natin dito sa may back extension. Yung hukay po sa back extension medyo mas malalim compare po dito sa may harapan. Sinasadya po namin laliman para mas medyo matibay talaga. Ayan po. So, yung 520 pieces na CHB, kinulang tayo. So, hanggang likod na po yan. Ayan, hanggang likod na po yan. So, nabuhusan na rin dito, nabuhusan na rin. Meron na rin tayong mga nakaabang na posting bakal dun sa may taas. Para pag naglatag na po tayo ng para sa slab, naka-ready na rin po yan. Ayan. So, bali, ito pong kay sir, meron po tong room sa baba. Ayan po. So, sa may mga unit na Angeli SF, mga single detached, single firewall, o kaya itong corner o end-lot, ang inaalaw lang po talaga na pinaka-extension natin is hanggang doon na lang kay munisipyo. Pero pinapayagan po ni Lumina na at least hanggang dito tayo sa may kalahati. Kasi yun na rin naman po yung naumpisan dito sa Lumina. So at least hanggang kalahati. Pero ito nga kay sir, hindi na sila magre-refund. Kung halimbawa magkaroon man ng minimal na kasi kahit minimal na violation lang, hindi ka na talaga makakapag-refund. Ayan. So, gano'n lang yung nagiging diskarte namin. Lipat-lipat lang muna yung kahoy hanggang lahat na ng poste is mabuhusan na. Ayan. Tapos, sige okay lang. Sige okay lang. Tapos, itong tinatapakan ni Kuya is kwarto po ito. Ayan. Okay lang yung room na yan sa baba. Medyo malaki rin po yan na space. Ayan po.
So, dito sa loob, hindi pa rin talaga pwedeng galawin kasi hindi rin kami makakagalaw gawa ng may mga materialis dito sa loob. I-compare po kasi sa Angeli SF medyo, yung unit ni sir is medyo maliit. Yung dito po sa may baba. Ayan. So, ito pa nga lang pong mga semento dito is halos hindi na magkasya. Kaya po yung ibang tiles po dito is hindi pa muna namin binili kasi nga po walang paglalagyan. So medyo magpapautay-utay kami sa gate pass gawa ng wala talaga kaming lalagyan. So meron tayo ditong pinto para po sa room sa baba. So hindi ko lang alam kung meron din si sir ilalagay dito na TV console or dito sa kabilang side, hindi ko alam. Basta meron si sir mga additional works. Tapos magde-demolish po kami dito. I-figure out namin kung kasi gusto rin ni ma'am na may bar counter. So let's see kung uubra yung gusto ni ma'am. Tapos sabi ko nga mag-decision na lang kami pag medyo nabubuo na, sabi kong ganon. Tapos ito pong pinto, tabi po. Ililipat po natin yung pinto ng CR dito sa kabilang side. So sasarahan po natin to. Tapos ito pong landing dito, itutuloy na po natin yan dito. Kasi ang gusto rin ni ma'am, yung katulad kay ma'am floor is meron din ditong altar. Meron din siyang altar dito sa may baba ng hagdan. Ayan po. So baka ito yung maging version ng sa phase 6 tsaka unit ni ma'am floor. Parang ganon combination eh. So doon po sa mga nag-i-inquire sa akin kung paano po daw yung design. Actually kasi nakikita na rin naman nila sa renovation namin, sa pinakagawa namin. Yung iba parang pinaghahalo-halo nila. Halimbawa yung gawa namin kay ma'am floor, yung gawa namin kay black and white, parang pinaghahalo po nila yung concept, which is maganda rin naman yung kinakalabasan. So, siguro sa mga susunod na araw, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, pag back and front extension, proseso po yan, may mga curing period tayong tinatawag, na kailangan namin maghintay bago mag-baklas, bago mag-plastering, ayan po. So, sa natatandaan ko po, ang back and front extension ni sir na materials is umabot na po ng 145,000. So, sa totoo lang talaga, extension pa lang, malaki na talaga ang gastusan. Siyempre, malaki ang gastusan, mas marami rin siyang trabaho. Unlike po sa loob, pipinturahan mo lang, itatiles mo lang, lalagyan mo lang ng mga design. Pero yung extension po natin, sobrang matrabaho, hukay, asintada, palitada, diba? So, maraming gagawin. Ayan po. So, pero ito nga, pinaka-discarte namin dito, konting kahoy lang. Para hindi rin talaga siya, hindi masayang ba? Ayan. Ayan. So, step by step lang ang gagawin natin dito. Baka by next week, pwede na rin tayong gumawa ng sapin ng slab. Ayan, tapos magbubuhos na tayo. Ayan po. So, orderan po muna namin to ng CHB. Tapos yung pang-roofing. Pang-roofing siya. Ayan. So, bali, ito lang po muna yung update natin.